Good day everyone, my name is Maria Daniela Di Ventilla and today I'm going to share with you of how Aristotle and Galileo explained the word motion. So, motion is something we experience every day. Sa lahat ng ginagawa natin like from walking, running, or even dancing. These two thinkers gave us foundational ideas na ginagamit pa rin natin sa science today. Let's start with Aristotle. He explained motion in three categories. So, meron tayong vertical motion, horizontal motion, and projectile motion. So, when we say vertical motion, ito yung paggalaw ng object pataas or pababa. Like a rock falling to the ground or smoke rising into the air. So, next naman is yung horizontal motion naman. When we say horizontal motion, nangyayari naman siya kapag yung surface is flat. Nangyayari siya when something moves across a flat surface. Pero usually, kinagamitan siya ng force para mag-continue moving. So, halimbawa, pushing a cart. Ganun. Lastly naman is projectile motion. Projectile motion, when we say projectile motion, it is a mix of both vertical and horizontal motion. Parang when you throw a ball. Ganun. What's interesting is when we can also see motion in our bodies. Kapag naglalakad tayo, tumatakbo, or sumasayaw, yung muscles natin, nag-work together siya to create movement. Even our hearts, kapag nag-pump siya ng blood, it also form motion. Pero syempre, Aristotle's idea were not perfect. Later on, Galileo improved these ideas, giving us a better understanding of motion na ginagamit natin hanggang ngayon. So basically, Aristotle's ideas were super important as a starting point, but it was Galileo who refined them, kaya mas naiintindihan natin ngayon ang motion. Next. Good day everyone, I am Rainier Angelo Leonoras, and now we are going to discuss the Aristotle's concept of vertical motion. Later on, one of the reporters will discuss the Galileo's concept of vertical motion. But first, let us focus to Aristotle's concept of vertical motion. But before we proceed, let us know what is vertical motion. So vertical motion is also known as natural motion. It is defined as the movement of the objects in upward or downward direction. It is mainly influenced by the gravity of Earth. So, basically, ang vertical motion po, ito po yung paggalaw ng objects pataas o pababa ng direction. It is mainly na influence ng ating gravity. So, bakit nga ba ang gravity natin? So, dahil nagbibigay po ang ating gravity ng force sa objects na yon or sa specific objects upang ito po ay mapagalaw o mabigyan ng motion. So now, let us proceed naman sa Aristotle's concept of vertical motion. So sinasabi ni Aristotle sa kanyang concept na the motion of an object that falls back to its natural resting place is based on its elements. So sinasabi dito ni Aristotle na ang mga objects po na nagpo-falls back pataas o pababa man sa kanyang resting place ay nakadepende sa kung ano pa yung classification ng objects na yun, kung ano ba ang kanyang elements. So, example po ng mga elements na yun is yung mga rock, yung earth, yung water, yung fire, yung smoke, and other more. So, example po is yung mga bato po, kung tayo po ay magtatapon ng bato sa hills, possible po na mangyayari is ang mga bato ay we're going to sa pinakamalalim na parte ng hills na yun, kasi dahil yun po ang resting place ng earth or ng mga rocks po natin, which is yung ating earth po, kasi hindi naman po pwede silang umangat papunta sa langit since it's nakaka-influence din nga po is yung kanilang bigat and of course the elements itself. Now, so basically sinasabi dito ni Aristotle that the motion of objects that whether upwards or downwards and then falling back to its resting place is depending on its elements, on its gravity of the earth, and even how heavy it is. So yun nga, kakasabi ko nga lang kanina na nakadepende po ang pag-falls back ng isang object sa kanyang resting place nakadepende sa kanyang element, sa kanyang bigat or heavy, or sa kanyang
or sa gravity ng Earth. So, an example po nito is when I throw a ball upwards. Ang possible po na mangyari, ang ball po ay papunta po, downwards, papunta po sa ating Earth. Since ang bola po ay mabigat, and of course, ang resting place po ng bola is sa Earth po. Since its elements is basically not, hindi niya kayang lumutang o pumunta man papunta sa atmosphere natin. So, another example din nga po yung sa atmosphere. Yung mga smoke po. So, yung mga smoke natin, napupunta po sa ating atmosphere. At since ang smoke po nga natin ay ang resting place po nila ay sa ating atmosphere. So, ayun po yung example nun. Also, Aristotle believes in his theory that the velocity of objects is inversely proportional to the time it takes to travel at a certain height. So, sinasabi ni Aristotle sa kanyang theory na mayroong inversely proportional ang velocity at time na at the same time. So, ano ba yung inversely proportional? So, ang inversely proportional po, ito po yung pagkakaroon ng increase and decrease at the same time. So, sinasabi niya nga po na mayroong increase and decrease sa velocity and time at the same time sa isang object sa pag-travel niya at a certain height. So, example po dito is yung pag ako po ay mag-ahawak ng feather or ng rock dito po sa aking balikat, and also a rock also in my head po. Pagsabay ko po silang binitawan, ang possible po na mangyari ay mas mauuna pong malalaglag is yung if ever na ito po yung feather, ito po yung rock, ang possible po na mangyari ay mauuna pong malaglag ang rock kasi sa feather, since ang rock po ay mas heavier than the feather. So basically, one of Aristotle's theory din po na he believes din the heavier elements or the heavier objects ay mas malaki ang influence sa pagbilis ng kanyang velocity, since ang nagiging dulot po nito ay ang pagkakaroon ng rapid acceleration ng kinetic energy na nagkakaroon ng force upang magdulot ng mabilis na paggalaw. So, ano ba yung basically, doon sa aking example, doon sa isang feather and sa rock, pagsabay ko po silang nilaglag, ang possible po na nga na mangyari ay mauna pong malalaglag ang rock, since ito po ay mas heavy than the feather. So, nagkakaroon po ng inversely proportional dito ay ang pagkakaroon po ng increasing velocity and decreasing time. So, basically, sinasabi din ni Aristotle nga, as I said kanina, na biggest influence din biggest influence din ang heavy ng isang object sa kanyang motion. So, in summary, sinasabi ni Aristotle sa kanyang concept of vertical motion na the objects that falls back to its specific resting place is depending on its elements, depending on how heavy the object is, and depending on the gravity, and also depending on the object itself. So, now that we are done discussing the concept of Aristotle in vertical motion, let us now proceed to the next topic that we'll discuss by the next reporter. Hi, good day everyone. My name is Gila Chega and I'll be present the horizontal motion. So, a horizontal motion, it is an object that moving in a violent motion that requires to push or to pull to maintain a horizontal motion. It is a motion that continues only so long as there is an applied force to an object, and when the force is removed, the motion stops. And also, Aristotle believed that the object with a constant pushing of force for other things for it to move. And I also believe that the bodies requires push or pull force to maintain horizontal motion. For example,
is this toy house. This toy house will remain on the floor unless a push or a pull force is applied. The toy house is being pushed and the toy house is being pulled. But Galileo believed that if there is no interference, a body in motion will keep on a moving straight line forever. And he also believed that there is no need to apply force for it to move continuously. To projectile motion. But before we go to Aristotle's view about projectile motion, let's define first what is projectile. Projectile is any object thrown into space upon which the only acting force is gravity. The primary force acting on a projectile is gravity. When a particle is thrown obliquely near the Earth's surface, it moves along a curved path under constant acceleration directed towards the center of the Earth. The path of such a particle is called projectile, and the motion is called projectile motion. So, yung path daw ng which is yung particle nga, yun yung tinatawag natin na projectile. Tapos, yung motion naman, yun na yung magiging projectile motion. Pinagsama na sila. So, now let's proceed to Aristotle's view about projectile motion. So, Aristotle believed that projectile motion of an object is parallel to the ground until it is the object time to fall back into the ground. So, yung example nito is yung cannon nga. Cannon is fired which gives the cannonball an impetus that will dictate its course until such time that the impetus is forgotten, and the cannonball will naturally fall to the ground. So, yung impetus, yun yung puwersa na sinasabi. So, an impetus will keep by the object until such time that the initial force is forgotten and the object returns to its natural state, to stop moving and fall to the ground. And additional to that, he viewed that projectile motion as natural and violent motion. He said that heavy objects will fall faster than light ones. So, for example niyan, pag idulog mo yung bato at saka yung paper, mas mauuna daw na mahulog yung bato kasi nga yun yung mas mabigat kesa sa papel. So, also, according kay Aristotle, yung motion can either be a natural motion or violent motion. An object will move and will eventually return to its natural state depending on the composition that the object is made of. Yun naman is nagre-refer siya sa national motion. An object will move and eventually return to its natural state. Yun naman is yung natural motion. Tapos, an object will move if an external force such as pushing and pulling, pagtulak at paghila is applied to it. Yun naman ay nagre-refer siya sa violent motion. The motion of an object is parallel, gaya nga nasabi ko kanina, to the ground until it is the object time to fall back into the ground. This referred as the projectile motion. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, yung pag-fall back into the ground, yun naman is yung projectile motion na. Good day, ma'am, and I'm Catalina Rubio, and I'm from 12 UMS AMA. And now we're going to talk about the Galileo's concept of vertical motion, horizontal motion, and projectile motion. So for the first one, we have the vertical motion. In vertical motion, it says here that Galileo believes that objects would not fall depending on their weight, but in the time of fall. So, ayun po, sinabi na rin po, andun na rin po yun, sabi niya po, pinaniniwalaan niya po, na ang mga bagay po na nahuhulog ay hindi po dumidepende sa weight nila, kundi po sa oras. Kumbaga po yung mga bagay na nahuhulog, hindi po nahuhulog ng ganung kabilis dahil sa weight nila, kung hindi po dahil sa oras. Opo, ayun po. And
Also din po, kapag po yung object na bumabagsak or nahuhulog ay naka-encounter ng resistive force from a fluid equal or greater than its weight, babagal po ito hanggang sa ma-reach niya po yung uniform motion. Pag na-reach niya po itong uniform motion, ma-reach niya po yung bottom at magsistop po siya. Yung uniform motion naman po, ito po yung straight path. Opo, dito po yung parang bumabagsak yung bagay sa straight path with a constant speed. Example po dito, yung 1 kilo po na bagay ay pwede po siyang maging kasing bilis bumagsak ng 10 kilong bagay. Paano po mangyayari yun? Kapag po yung dalawang yun is sabay pong babagsak at parehas po yung height nila. Ayun po yung meron sa vertical motion na pinaniniwalaan po ni Galileo. At yung isa pa po doon na example is yung sa stone po sa dagat. Sooner or later po, mararating niya po yung bottom at a constant speed po. Imagine that you push a toy car across a flat table. It moves for a while, but eventually stops and slows down. Why? The answer lies on the force acting on it, like friction on the table and air resistance. If these forces did not exist, katulad na lamang sa isang perfectly smooth and endless surface, the car would keep moving on its own. This is an example of horizontal motion. Horizontal motion. An object in motion, if unimpeded, will continue to be in motion, and an external force is not necessary to maintain the motion. This means that once an object starts moving, it doesn't need a continuous push to keep going. It will keep on moving on its own unless there is something that stops it, like friction or another force. If the Earth's surface is very flat and extended infinitely, objects that are pushed will not be impeded. Imagine a surface that is perfectly smooth with no bumps, with no frictions or any other obstacles that will stop it from moving. On such surface like this, anything you push would keep moving forever. Thus, the objects will continue to move. Without anything to slow it down, the object would keep its motion, maintaining the same speed and direction. This kind of motion, however, is not evident in nature. In the real world, we don't see this happening because surfaces aren't perfectly flat, and forces like friction, air resistance, and gravity always acts on objects to slow them down or stop them. In history, two great thinkers had different explanations for this. Aristotle's idea, he believed that an object needs a constant force to keep moving. So if you stop pushing the car, it would immediately stop. This might sound logical because in everyday life, the objects seem to slow down once you stop applying force. On the other hand, Galileo's insight challenged this idea. He discovered that an object in motion will naturally keep moving at a constant speed unless something stops it, like friction or another force. He said that force is only needed to start motion and not to sustain it. To support his theory, Galileo conducted an experiment. He rolled a ball down a slanted ramp onto a flat surface. He noticed that the smoother the surface is, the farther the ball rolled. If the surface was perfectly smooth and there were no obstacles, the ball would keep rolling forever. This experiment helped him realize that friction and any other forces slow things down, not the lack of force. So yung tulad nga po ng tinalakay nila kanina is yung dalawang uri pa ng motion, which is yung horizontal motion at yung vertical motion. Dadako naman po tayo sa projectile motion. Ano nga ba ang projectile motion? Ang projectile motion ay ang paggalaw ng isang bagay na itinapon sa area at gumagalaw sa ilalim ng influensya ng gravity lamang, nang walang karagdagang tulak o puwersang pagkatapos nitong maitapon. So, ang landas na sinusundan nito ay tinatawag na parabola, na resulta ng kombinasyon ng dalawang uri ng galaw, which is yung
pahalang na paggalaw or yung tinatawag na tawag dito vertical motion, tsaka yung ito ngayon may constant speed, walang acceleration. Ito naman yung isa, yung pababa na paggalaw, may acceleration dahil sa gravity. Sumunod is yung pangunahing katangian naman po ng projectile motion, which is yung dalawang magkahiwalay na galaw na tinatawag na pahalang na galaw. Ang pahalang na galaw ay ang bilis ng pahalang na direction ay palaging pareho. So dahil nga sa walang puwersa na tumutulak o humihila dito. Ang ikalawa naman po ay ang pababa na galaw. Ang pababa na galaw ay ang bilis ng patayong direction ay bumibilis dahil sa epekto ng gravity. So sumunod naman po yung kanina, yung sinasabi ko pong parabola. Ang landas na sinusundan ng projectile ay hugis parabola dahil sa pinagsamang epekto ng pahalang at patayong paggalaw. So ito ngayon guys, yung sinasabi ko kanina. So kapag kayo ay kunwari sa isang bala ng kanyon or sa bala ng baril, alam niyo ba yung kanyon na pag nagpaputok ng isang kanyon o nagpasabog ng isang kanyon, yung sinaunang mga kanyon noong panahon, pag ganyan po ang kanilang ng kanyang pagbagsak ay ang kanyang direction. Gumagano siya guys, gumagano na. Yun. Tapos yung baril naman po guys, pag ganito naman po siya guys, straight naman po siya pag ganun. Unlike dun sa parabola. So yun nga po, yun po yung parabola. Halimbawa na lamang po ng projectile motion ay ang bola na itinapon pataas sa isang anggulo. So yun nga po, pag tinapon mo isang bola pataas, so yun yung projectile motion. Sumunod naman po is yung paniniwala naman po ng mga Aristotelian. Naniniwala sila ng isang bagay na mas mabigat ay mas madali nga pong babagsak. So doon naman po tayo dadako. Tapos na tayo sa projectile motion kung saan naniniwala sila na yun nga po, yung kunwari pag binatang mo isang bagay is pag ganun po ang kanilang direction. Pero at the same time, sabay pa rin po silang babagsak. Unlike dito sa paniniwala ni Aristotelian na kung saan sinasabi niya nga po dito na ang isang bagay daw po na mas mabigat ay mas mauna daw pong babagsak. So halimbawa na lamang po natin dito ay ang isang pirasong papel at ang isang notebook. So kapag binagsak po natin ito ng sabay, makikita niyo po dito na mas mauna po talaga ang isang mas mabigat na bagay compare sa magaang bagay. So ito na yung guys, tignan niyo. So yun, nakita niya, mas naunang bumagsak ang notebook compare sa papel. So yun naman po ay taliwas sa tinaliwas niya, kinontra ni Galileo. Yan, kung saan sinabi niya po na may dahilan po yun, kumbaga may dahilan po yun kung bakit ganun nga po yung nangyari. Yung unang dahil ni Galileo dito is pinakitaan niya po ng mathematics o ginamitan niya po ng eksperimento at mathematics analysis para ipakita na ang motion ay hindi nakadepende sa natural state. Sinabi niya na ang motion ay ipinaliwanag gamit ang konsepto ng acceleration at force. Ayon kay Galileo, ang motion ay ginamit niya ng inclined plane o surface na pag-aaral, o ang ibig sabihin ay constant acceleration. Ginamit ang parehong setup para i-analyze ang projectile motion. Sa madaling salita, tiningnan niya kung paano bumilis ang motion ng isang bagay habang ito ay gumugulong pababa sa isang slope. So yun naman po yung kanina yung paggulong naman po yung sinasabi ni Galileo niya. Pero dadako po muna tayo dun sa sinasabi ko po kanina na kung mas mauna nga ba talaga yung sinasabi ni Aristotelian na ang mas mabigat na bagay ay mas maunang babagsak compare sa mas magaang bagay. So ito ngayon, nilukot lang po natin yung papel. Tulad po ng sabi ng mga Galilean na kapag ang isang bagay ay walang gravity o hangin na pumipigil, sabay po silang babagsak. Tulad nito. So yun, nakita niyo po guys, sabay po silang bumagsak. So yun, sabay po talaga. Dahil nga po yun sa gravity at saka sa hangin na pumipigil sa kanilang parehas. Kaya kagaya kanina, itong kasi papel na to, kapag ginanito, mas mabagal po talaga siyang babagsak. Dahil sa gravity at saka sa hangin na pumipigil sa kanila. So yun, next. Dito naman ginamitan po ni
Galileo ng isang tag dito, mas accurate na measurement. Natuklasan niya na ang rate of fall ay hindi nakadepende sa bigat ng isang bagay. Yun nga po yung laban sa paniniwala ni Aristotle, ng mga Aristotelian. So next is about sa horizontal motion o pahalang na paggalaw. Vertical motion o pababa o pataas na galaw. Ang dalawang magkaibang aspeto ng motion ay na independent sa isa't isa. Horizontal motion, walang acceleration o constant na bilis. Vertical motion ay may constant acceleration pababa dahil sa gravity. Ginagamit niya ang konsepto ng downward acceleration. So, yung nga po yung downward acceleration, tatalakayin din po na iba ko pong kagrupo. So, sa 9 point, naman po, meron po itong mga, mga bilis, tulad na lamang po nitong downward acceleration na meron pong 9.8 millimeters per second. Pero susukatin ng rate of fall. So, dito nga po, ginamitan ni Galileo Galilei ng geometry para ipakita ang trajectory ng isang projectile. Halimbawa ay ang paglipad ng bola. So yun nga po, yung isang halimbawa ay ang paglipad ng bola. Pinagsama niya ang dalawang motion kung saan dito yung vertical tsaka yung vertical motion tsaka horizontal motion. So next is the equation of projectile motion. So yun guys, tulad nga po na sinabi ko kanina is, yung sa equation nga po is susunod na tatalakay naman po ng aking kagrupo na si Angel De Leon. So sana po minutulong kayo sa lesson na yun, may nakuha po sana kayong aral kung sa dalawang magkaibang concept of motion na yan. So thank you po sa panonood. By varying the ball's horizontal velocity and vertical drop, Galileo was able to determine that the path of the projectile is parabolic. Na-determine daw o natuklasan ni Galileo na ang projectile motion ay parabolic dahil sa horizontal velocity and vertical drop. So, ibig sabihin po ng parabolic, ang projectile motion daw ay may pa-curve na direction. Next, he believed that a projectile is a combination of uniform motion in the horizontal direction and uniformly accelerated motion in the vertical direction. If it is not impeded, it will continue to move even without applied force. Ang ibig sabihin po niyan, si Galileo daw ay naniniwala na ang projectile motion ay combination ng uniform motion in horizontal direction o yung bilis na di nagbabago sa horizontal direction at yung uniformly accelerated motion sa vertical direction o ang patuloy na pagbilis ng motion sa vertical direction habang nahuhulog ang isang projectile. For example, when you shoot a ball in a basketball ring, the ball does not need a force to keep it moving. In a sense, yung paggalaw ng bola ay isang example ng projectile motion, kung saan ito ay patuloy sa paggalaw in a curved way dahil sa influence ng gravity. Di na nito kailangang bigyan pa ng continuous force para lang gumalaw. Hello again, I'm back. My name is Maria Daniela T. Bentilla again. And now let's move on to our second topic, which is Galileo Galilei. Guys, alam niyo ba na sobrang astig ni Galileo kasi he's one of the most influential scientists in history. He changed the way we understand motion, gravity, and even the universe. Galileo was born on February 15, 1564 sa Pisa, Italy. At first, nag-aral siya ng medicine kasi that's what his family wanted. But eventually, na-realize niya na he loved mathematics more. So he shifted his focus to science and that decision changed everything. Galileo discovered a lot of things about motion and gravity na sobrang iba sa paniniwala ng mga tao during his time. He questioned traditional beliefs and showed us how science can explain the natural world better. In the end, Galileo's legacy reminds
us of the importance of curiosity and determination. He followed his passion, challenged the norm, and changed the way we see the world. Thank you. Good day, guys, and now continuing the discussion. For the first bullet, it says that he began to study motion and develop theorems on center of the gravity that brought him recognition. So Galileo believes that the motion of an object will stay on its motions except when external force will be applied to the object. So sinasabi rito na ang motion po ay magsistay lang po sa kung ano po yung motion niya, unless po na magkakaroon po ng external na force na magdudulot ng pagbago ng kanyang motion o magkakaroon ng paggalaw o movement ng isang object. So example po dito is yung bird na nagpapahinga po sa branch ng isang puno. So when the bird lilipad na, magkakaroon na po ng external force mula sa kanyang wings na magdudulot sa pagbago ng kanyang motion, na magdudulot ng iba po ng kanyang movement. So, also in Galileo's theory about center of the gravity, he believes that the weight force of an object influences the motion of objects because of its kinetic energy, the acceleration of falling objects increases. So, sinasabi rin po dito ni Galileo na ang mga mabibigat po na bagay is nagkaka-influence po sa motion nito, kung saan nagbibigay po ng mas mabilis na pagbaba o ng motion dahil ng mga falling object, especially kung ito po ay mabigat. Example po dito is yung dumbbell. So, and of course yung feathers. Example po yung dumbbell and yung feathers. Pag nilaglag ko po sila ng sabay, mauuna pong malalaglag yung dumbbell. It is because of its weight force. So magkakaroon ng acceleration ng kinetic energy doon sa dumbbell na magdudulot sa pagbilis ng kanyang pagbaba sa earth or any platform. So ang mahuli po dito is yung feather because it is more lighter than the dumbbell po. So in the second bullet naman po, sinasabi dito na Galileo's career took a turn in 1609 when he learned of a Dutch invention that allowed people to see faraway objects as if they were nearby. So noong 1609 po, na-discover po ni Galileo ang tinatawag nating telescope. So tinawag po itong Danish perspective glass. So kung saan gumawa po siya ng sarili niyang telescope na ginamit niya po sa kanyang study sa ating universe. So sa kanyang study po, nakita niya po dito na yung platform po ng moon and also nakita niya rin po yung ibang planets na pinapalibutan po ng kanilang sariling moons, kung saan doon lang po yung pinakauna-unang nakadiscover nun. Since nangyari po yon, nagkaroon po ng bagong paniniwala or bagong study si Galileo na nagdulot ng kanyang study patungkol sa Copernican model, which is also known as heliocentric model. So he believes that ang center po ng universe natin is yung sun, and lahat po ng planets ay pumapalibot po doon sa sun. So Galileo Galilei is born in 1564 and he died in 1642. So he is considered to have a major contributor of the scientific revolution, and he also known as Italian astronomer and a engineer. So Galileo Galilei created his own telescope after successfully replicating the design, which enabled him to uncover astronomical objects, including the 4 Jupiter's moons, and to disclose the Saturn's unusual shape. So Galileo Galilei used his telescope for his astronomical observation. So Galileo discovered that Jupiter's 4 largest moons, and first is the Io, Europa, Ganymede, and the Callisto. So the second discovery and observation in Galileo Galilei is the Saturn unusual shape, and he discovered it using his telescope.
Galileo's discovery earned him renown but also some troubles. His observation supported the astronomer Copernicus' theory that the sun, not Earth, was the center of the solar system. So Galileo was renowned Italian astronomer, physicist, and mathematician who challenged Aristotelian's view and faced significant opposition for his groundbreaking discovery. So si Galileo, hindi lang siya nakilala dahil sa mga discovery niya. Nakilala din siya sa mga controversial na na-encounter niya during his lifetime. So isa na nga dito yung church opposition to Galileo's support for the Copernican heliocentric model, contradicting the geocentric views endorsed by the Catholic Church. So, yung Catholic Church, disapprove nila yung theory na yon dahil nga nakabase sa Holy Scriptures or sa Bible na yung Earth is yung nasa center at hindi sun. While sa Copernican heliocentric model kasi, naniniwala sila na yung sun yung nasa center at hindi yung Earth. So, isa pa dito na si Galileo is na-summon siya sa Rome and winarningan na siya na wag i-promote yung heliocentrism nga. And na-place siya under house arrest noong 1633 kasi pinublish niya yung dialogue concerning the two chiefs world system. So, Galileo Galilei entered Rome on February 13, 1633. He had been summoned by Pope Urban kasi inimbestigahan nga yung dialogue concerning the two-shift world system. So, na-suspektahan din siya ng heresy, which is maling pananampalataya nga. So, na pagsuspetsahan siya ng heresy sa pagkakaroon ng paniniwala na yung Earth ay hindi center ng universe. And nagmumove lang siya. So, niniwala kasi siya na yung sun is emotionless na nasa center. And that one can maintain and defend an opinion as probable after it has been found to be against the Bible. So, yun nga. So, despite nga daw sa numerous na conflicts na naranasan ni Galileo during his lifetime, a number of popes recognized his outstanding contribution in the 20th century. So, and Pope John Paul II expressed sorrow in 1992 over the way the Galileo's crisis was handled. Sinabi niya dito na Galileo made an important contribution to our knowledge for the cosmos through his discovery as well as the technique he created and the use of mathematics to support them. He was rightfully parang binigyan siya ng title as the father of modern science for his significant contribution to the scientific revolution. In a letter to a student in 1613, Galileo highlighted the problem of interpreting the biblical passages alongside the Copernican theory. Sa letter po na ito, ang pinagbigyan po nito ni Galileo Galilei ay si Grand Duchess. At sa letter po nito, ang nilalaman po ng letter na ito para kay Grand Duchess ay ang argumento ni Galileo tungkol sa relationship ng science at ng religion. Galileo Galilei was a key figure in the scientific revolution who supported the heliocentric model, the idea that the Earth revolves around the Sun, a theory first proposed by Copernicus in 1613. Galileo defended this model in a letter, arguing that Scripture should not be taken literally in scientific discussions. This perspective sparked controversy with the Roman Catholic Church, which declared the heliocentric model heretical in 1616. Despite the church opposition, Galileo published his famous work, Dialogue Concerning the Two-Ship World Systems, in 1632. The book presented arguments for the heliocentric theory, leading to his trial by the Roman Inquisition in 1633.
Galileo was found guilty of heresy and forced to publicly recant his views. He spent the rest of his life under house arrest, forbidden from publishing further works. However, Galileo continued his scientific pursuits and published discourses and mathematical demonstrations in 1638. A major contribution to physics and mechanics. Though the church banned his works for centuries, it eventually lifted the ban in 19th century and formally exonerated Galileo in 1992. His efforts helped lay the foundation for modern science, cementing his legacy as one of the history's greatest scientific men. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sunod naman po nating tatalakayin is about sa conviction ni Galileo, na kung saan ang kanyang pagpapakita ng tapang at pagpapahayag ng katotohanan. So, si Galileo's conviction, kung saan sinasabi dito na Galileo's telescope observation revealed that the Earth wasn't the center of the universe. So, sinasabi nga dun sa, na sa paniniwala nga ni Galileo na ang mundo nga daw po ay hindi center ng Earth. So, sinasabi nga po dito na ito nga po yun, yung Earth is not a center of the universe. Noong 1632, si Galileo Galilei, na isang Italianong siyentipiko, ay nakatuklas ng isang ebidensya gamit ang kanyang telescope na nagpapakita na ang mundo ay hindi nga sentro ng universe. Ang kanyang mga natuklasan ay salungat sa mga turo ng simbahang Katolika noong panahon na iyon. Kaya siya ay kinasuhan ng heresy at ipinataw sa kanya ang parusang pagpapakulong sa bahay. So yun nga po yun sinasabi dito. Dahil nga po dun sa natuklasan ni Galileo Galilei about dun sa Earth is not a center of the universe, marami nga pong mga Katoliko o simbahang Katoliko ang tumutol sa kanya dahil nga po sa salungat dito sa paniniwalang sinasabi nila. Kaya't pinatawan po siya ng kasong heresy. So ano nga bang heresy? So yun nga po dito sa brief explanation muna tayo so kung ano nga bang heresy at ang history na to. Ang heresy ay tumutukoy sa isang paniniwala o opinion na salungat sa opisyal na turo ng isang particular na relihiyon o simbahan. Sa makasaysayang konteksto, lalo na sa mga Kristyanismo, ito ay tumutukoy sa mga pananaw o doktrina na itinuturing na laban sa mga turo ng simbahan. Ang mga taong inakusahan ng heresy ay kadalasang pinaparusahan o pine-persecute dahil ang kanilang mga paniniwala ay itinuturing na banta sa umiiral na relihiyong kinabibilangan. So yun nga ay sa kaayusan ng relihiyon. So isa nga po dito si Galileo, sa kaso ni Galileo, ang kanyang pagsuporta sa heliocentric model o yung sinasabing ang araw po ang centered ng ang araw po ay umiikot sa ang mundo po natin ay umiikot sa araw. So yun po yung paniniwala ni Galileo Galilei, kung saan pinanindigan niya po yung heliocentric model. So dito itinuturing ng heresy, dito itinuring na heresy ng simbahang Katoliko noong panahon na iyon ay naniniwala sa geocentric model, kung saan na pinaniniwalaan po nila na ang mundo ang sentro ng universe. Kumbaga ang heliocentric model po is naka-focus sila doon sa ito yung paniniwala ni Galileo Galilei na kung saan sinasabi dito na ang mundo daw po natin o ang mundo daw po natin ay umiikot sa araw. Yun po ang paniniwala ni Galileo Galilei o tinatawag na heliocentric po yung kanyang natuklasan. Salungat po ito sa paniniwala ng mga unang Kristiyano na kung saan sinasabi po nila na geocentric o ang mundo daw po ang sentro ng universe. So doon daw po umiikot ang lahat. Sa mundo daw po lahat. Sa Earth daw po umiikot ang lahat.
So yun ang paniniwala nila. Bagamat nahirapan siya, dito nga po papasok yung mga struggle na dinanas ni Galileo Galilei. Bagamat nahirapan siya at nakaranas ng mga parusa, hindi nagbago ang paniniwala ni Galileo sa katotohanan. Ipinakita niya ang tapang at lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang mga natuklasan. Yun nga po, sabi nga po dito na yung mga natuklasan niya po is pinaglaban niya po kahit na alam niya po ay kapalit nito ay ang buhay niya at ang kanyang kalayaan. So dahil nga po dun sa ginawa niya is ang mismong simbahang Katoliko naghatol sa kanya o nagbaba ng kaso na kung saan kinasuhan nga po siya ng heresy. Ganito naman po. Ang kwento naman po ni Galileo ay isang paalala na minsan ay kailangan natin ipagtanggol ang katotohanan. So kahit pa ikapahamak natin to ay kumbaga pinapakita po dito sa pag-aaral na ito na ang kanya pong mga ginawa is kahit pa sabihin na natin na kapalit nito ay sarili nating kalayaan o sarili nating buhay. Ganun po yung ginawa ni Galileo Galilei. Kumbaga yung nanindigan po siya sa kung ano yung totoo. Sa kung ano yung sinasabi, sa kung ano yung totoong na-discover niya. Hindi po siya natakot na kung mamatay man siya or makulong man siya kahit pa magsakripisyo siya para lang masabi yung totoo. Ganun po yun. So sa kabuuan, pinakita sa kwento ni Galileo na ang katotohanan ay kadalasang nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon upang ipaglaban ang pagtutol sa pagbabago ay natural. So yun nga po. Ngunit ang pag-unlad ng ating lipunan ay nakasalalay sa ating pagkapit sa mga bagong ideya. So yun nga po, kailangan natin yung pagbabago nga po, yung tinatawag nating pag-unlad din is isa nga po dapat sa mga ideya na dapat pumasok sa kaisipan natin na ang lahat po ng bagay o may mga nadadagdag or may mga madidiscover pa po tayo na kailangan natin panindigan. Huwag po tayong matakot na manindigan para sa katotohanan. Yan po yung pinapakita sa sinasabi po sa kwento po ni Galileo Galilei na kung saan nanindigan po siya na heliocentric o ang kanyang na-discovery ay dapat niya pong panindigan. So yun nga po yun. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Noong 1633, si Galileo Galilei ay hinuli ng Roman Inquisition. Siya ay hinatulan ng house imprisonment ni Pope Urban VIII. In Galileo's 1632 work, Dialogue Concerning the Two Chief World System, kinontra niya ang geocentric na paniniwala ng Catholic Church. Isa pa sa mga dahilan kung bakit siya hinatulan ay ang hindi daw niya pagrespeto sa Pope. Gamit ang kanyang libro, ipinamukha niya na walang alam at hindi naiintindihan ni Pope Urban VIII ang mga itinuturo sa Biblia. Sinabi rin nila na violate daw ni Galileo ang mga ipinagbabawal ng simbahan sa mga ganong klaseng paniniwala sa pamamagitan ng pagkalat o pag-promote ng mga scientific theory na kumakalaban sa paniniwala ng simbahan. Dahil dyan, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay under house arrest sa loob ng 9 na taon sa labas ng Arcentri, Italy. Sa lugar na yon, ipinagpatuloy niya ang studies niya sa motion hanggang sa namatay siya noong January 8, 1642.